أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang panglabing 2 kabanata sa kabuuhan ng ating mga videos na kung saan ay ating ipinapaliwanag doon ang patungkol sa ating relihiyong Islam, particularly ang ating akida. Ito po ay related doon sa ating video na panglabing 1 kasi ang natalakay natin doon ay az-zakat. So ito ang itatalakay natin dito sa itong panglabing 2 kabanata sa ating mga videos is yung sadaqatu at tatawu. Ang ibig sabihin ng sadaqatu at tatawu ay yung mga voluntaryong kawanggawa o mga voluntaryong sadaqat. So panoorin po ninyo ito mga kapatid, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah. Dahil insyaAllah ta'ala, marami po kayong maiigib na magandang kaalaman patungkol sa sadakat at tatawu sa video na to. Kaya po ako ay naghihikayat sa inyo na panoorin po ninyo ito at pakinggan at intindihin mabuti. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ang sadaqatu at tatawu, ang voluntaryong kawanggawa o voluntaryong mga sadaqat, ito po ay kabila sa pinakamalaking pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Datapot ito po ay kabila rin sa mga mabubuti at mga gawaing kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad po ng pagbigay ng sadaka o tulong sa mga nangangailangan at mga mahihirap. Ito po ay napakalaking ibada ito. At gagantimpalahan ka ng Allah ng nadubling-dubli sa pagtulong o pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan at mga mahihirap. Alam po ba ninyo mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang paglabas ng sadaqatu at tatawu o voluntaryong mga kawanggawa o mga sadakat mula sa kayamanan ng isang tao, ito po ay patunay na yung taong gumagawa ng ganyan o kanyang nilalabas ang kanyang mga voluntaryong sadakat mula sa kanyang kayamanan, ito po ay patunay na ang kanyang iman is sahih. Anong ibig sabihin? Ang kanyang iman o pananampalataya, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sahih. Ibig sabihin, totoo. Oo. At ito rin ay nagpapatunay na siya ay buong-buong naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang tagapanustos. Siya po ang nagbibigay ng biyaya sa lahat ng nilalang. At ganun din na siya ay naniniwala na ang mga taong nagbibigay o mahilig magbigay ng mga kawanggawa ay gagantimpalahan po ng Allah ng napakalaki. Oo. At ganun din na siya ay naniniwala na ang kanyang kayamanan ay lalong palalaguin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan po natin itong hadith. Ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tasaddaqa bi sadaqatin aw bi'idli tamrin man tasaddaqa bi'idli tamrin min kasbin tayyib
ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. Ang ibig po sabihin ng hadith na ito ay kung sino man ang magbigay ng sadaka kahit napakaliit, katumbas ng tamra, isang tamr. Alam po ba ninyo kung ano yung tamr? Dates. Kung sino man ang magbigay ng sadaka na katumbas ng isang tamr, min kasbin tayyib, na mula sa kaniyang magandang hanap buhay. Ibig sabihin, halal. Wala yakbalu Allah illa tayyib. Ang Allah ay wala siyang tinatanggap liban na lamang sa mabuti. Fa inna Allah yataqabbaluha biyamini. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala tatanggapin niya itong sadaka na napakaliit na ibinigay ng isang tao mula sa kaniyang magandang hanap buhay, at maganda ang kaniyang intensyon dito, niya. Tatanggapin niya ito sa pamamagitan ng kaniyang kanang kamay. Allahu Akbar. Ito po ay patunay na ang Allah o ang sadaka ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. At patunay din na yung sadaka na yan ay malinis. Galing sa magandang hanap buhay. Galing sa malinis na hanap buhay at maganda ang kanyang intensyon doon. Kaya ang itatanggap doon ng Allah ay ang kanyang kanang kamay. Allahu Akbar. Thumma yurabbiha lisahibiha kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithla al-jabal. At pagkatapos ito ay pangangalagaan ng Allah sa nagmamay-ari sa kanya. Tulad ng pangangalaga ng isa sa inyo sa kanyang maliit na kabayo. Dito nihalintulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil yung taong may maliit na kabayo, pinangangalagaan niya ito ng mabuti, inaalagaan niya, binabantayan niya lagi hanggang lumaki ito. So ganun yung yung sadaka na ibinigay ng isang alipin ng Allah, kahit napakaliit ito, ngunit ito ay mula sa kaniyang magandang hanap buhay at maganda ang kaniyang intensyon. So ito ay pangangalagaan ng Allah sa kanya hanggang ito ay maging tulad ng napakalaking bundok. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung taong nagbigay ng ganiyang sadaka, kahit maliit, ngunit mula sa magandang hanap buhay, halal, at maganda ang kaniyang intensyon doon, ay gagantimpalahan siya ng Allah ng napakalaki, dubling-dubli, at lalong palalaguin ng Allah sa kanya ang kaniyang kayamanan. Allahu Akbar. Oh. Masya Allah, napakaganda. Oo. Wasadakatu sirri afdalu min al-alan. So, ang ibig sabihin, ngunit ang palihim na voluntaryong sadaka o voluntaryong kawanggawa ay mas mainam kaysa yung ipinapahayag. Oo. Tingnan po natin itong hadith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alayhi wasallam قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه وفي رواية أخرى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم. Ang ibig po sabihin ng hadith na ito,
7 klaseng tao. Oo. Na pasisilungin ng Allah sa kanyang silungan doon sa kabilang buhay, na kung saan ay walang masisilungan maliban lamang sa silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, binangkit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasama sa 7 klase na ito, ang taong nagbigay ng sadaka na ito ay palihim. Hanggang hindi alam ng kaniyang kaliwang kamay ang ginawa ng kaniyang kanang kamay. Sa ibang riwaya, hanggang hindi alam ng kaniyang kaliwang kamay ang ginagastos ng kaniyang kanang kamay. Rawahul Bukhari wa Muslim. So, anong ibig po sabihin? Ito po ang sadakang palihim. Oo. Ito po ang sadakang voluntaryong kawanggawa. Ang minimin dito ay yung mga voluntaryong kawanggawa. Ito po yung mga voluntaryong kawanggawa o mga voluntaryong sadakat na ibinibigay ng isang taong palihim. Nililingid niya. Oo. Hindi niya ipinapahayag. Palihim ang pagbigay niya doon sa mga nangangailangan at mga mahihirap. So, tingnan po natin itong aya, sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, al-aya 271. In tubdu sadaqati fani'imma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Anong ibig sabihin ng aya na ito? Kung ipahayag ninyo ang mga voluntaryong sadakat ninyo o mga voluntaryong kawanggawa ninyo, fani'imma hiya, ay kasiyasiya o kaaya-aya o kalugod-lugod. Datapwat, kung ito ay ilihim ninyo at ibigay ninyo sa mga fuqara, mga mahihirap, fahuwa khairul lakum. So ito ay mas mainam para sa inyo at buburain ng Allah sa inyo, mula sa inyo, ang mga kasalanan ninyo, pagkakamali ninyo. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya kung ano man ang ginagawa ninyo. So, si Qatada radiyallahu ta'ala anhu, ang sinabi niya sa aya na ito, kullu maqbulin in kanatin niyatu sadiqah. Ibig sabihin, kung pahayag man ang pagbigay mo ng sadaka, voluntaryong sadaka, o di kaya ay palihim, lahat po ito tatanggapin ng Allah kung ang intention ninyo o niya ninyo ay maganda. Wa sadaqatus sirri afdal, ngunit ang voluntaryong sadaka o voluntaryong kawanggawa is mas mainam. So masya Allah, napakaganda. Ano pang hinihintay ng mga kapatid nating binyayaan ng Allah ng maraming kayamanan? Masya Allah, mga kapatid, magpaligsahan po kayo sa paggawa ng mabubuti at pagbibigay ng mga sadakat at totoo o mga voluntaryong kawanggawa. Huwag po ninyo isatabi, mga kapatid, ang pagbibigay ng mga voluntaryong kawanggawa. Kasi ito po ang isang mapapakinabangan ninyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. So, pakinggan po natin itong mga kabutihan na mabibinefit ng mga taong mahilig magbigay ng mga voluntaryong kawanggawa. Napakarami po. Oo. Ang mga mabubuti na mabibinefit o makukuha o matatanggap ng mga taong mahilig magbigay ng mga voluntaryong kawanggawa ay napakarami po. So, hindi po natin kayang bangkitin lahat dito sa video na to. Pero inshallah ta'ala, magbabangkit tayo
kung ilan man ang kaya natin bangkitin sa video na to patungkol sa mga kabutihan na mabibenefit ng mga taong mahilig sa pagbibigay ng kawanggawa. Inshallah ta'ala, babangkitin natin dito sa video na to. Inshallah ta'ala. So mga kapatid, tulad ng sinabi ko, kasasabi ko lang, napakarami po ang mga fawaid o mga kabutihan na mabibenefit ng taong mahilig magbigay ng voluntaryong kawanggawa. So inshallah ta'ala, magbabangkit tayo dyan ng kung ilan ang makakaya natin na mabangkit sa video na to. Okay. Ang pinakauna po na babangkitin natin sa video na to na kabila sa mga kabutihan na mabibenefit ng mga taong mahihilig magbigay o maglabas ng mga voluntaryong kawanggawa o mga voluntaryong sadaqat ay as-sadaqatu tazidu fil umr. Allahu Akbar. Ang sadaka ay pahahabain niya ang buhay ng isang tao, inshallah ta'ala. Ano po ba ang hinihintay natin? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, "Innal umra yazidu bis sadaqati wa silatir rahim." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sinabi yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buhay o ang edad ay hahaba sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaqat. Yung mga voluntaryong sadaqat, wasilatir rahim, at saka yung pag-continue ng magandang ugnayan sa mga kamag-anak. Allahu Akbar. Mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, lahat po ng tao, particularly yung mga mayayaman at saka mga politician, ang gusto nila, ma-enjoy nila yung position nila, ma-enjoy nila yung kayamanan nila. Ibig sabihin, humaba pa ang mga buhay nila. So ito po ang isang dahilan para humaba ang mga buhay ninyo, yung sadaqat. Oo. Bakit hindi niyo ilabas yung napakalaking sadakat dyan? Ngayon, wala pa yung election. Oo. So, ilabas na ninyo yung mga sadakat ninyo. Oo. Huwag doon sa election kasi hindi natin yan matatawag na sadaka yung ibibigay ninyo during camping period. Oo. Wallahi al-adim, ako, tanongin ninyo ako, hindi ko yan sasabihin ng sadaka. Ano yan? Suborno yan. Rashwa yan. Rashwa. So, paparusahan pa kayo ng Allah dyan. Ar-rashi wal-murtashi, mal'un. So, la'an Allah ar-rashi wal-murtashi. Ibig sabihin, isinumpa ng Allah ang nagbibigay ng rashwa at saka yung tumatanggap ng rashwa. Parihas yan, isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga suborno, ibig sabihin ng rashwa, yung suborno. Rashwa, yung nagbibigay ng rashwa, suborno. At saka yung tumatanggap, lahat po sila isinusumpa ng Allah at kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, 100% po, kahit ano pang sabihin ninyo, pagka sa period ng pangangampanya, yung mga ibinibigay niyo dyan, hindi po sadaka. Ano yan? Rashwa yan. Suborno yan. May kapalit yan. Oo. Ang kapalit niya ay para ibuto kayo ng mga taong binigyan ninyo ng pira. Oo. So, para mapakinabangan po ninyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay ngayon, wala pa yung pangangampanya. Magbigay na kayo ng mga sadakat. Damihan ninyo yung mga sadakat ninyo, yung mga voluntaryong kawanggawa ninyo. At gandahan ninyo mga intensyon ninyo, yung mga niya ninyo. Inshallah ta'ala, iibigin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagantimpalahan niya kayo ng napakarami, dubling-dubli. At iibigin din kayo ng mga tao. Kasi lahat ng mga taong iniibig ng Allah, iniibig din ng mga tao. At sa pamamagitan nito, inshallah ta'ala, maaring ito ay maging dahilan na kayo ay makuha ninyo ang gusto ninyong makuha na posisyon
dito sa mundo at lalong-lalo na doon sa kabilang buhay, kayo ay papasukin ng Allah sa kaniyang paraiso. So, huwag po ninyo itong isatabi itong sinasabi ko. Oo. Lalong-lalo na ngayon, malapit na ang Ramadan. So, ang isang pinakamagandang gawain na ginagawa ng alipin ng Allah sa Ramadan is ang sadaqat. So, yung mga mayayaman dyan, 100% kayo, gusto ninyong pahabain pa ng Allah ang mga buhay ninyo, ang mga edad ninyo. So, gawin ninyo ang paraan na ito ang pagbibigay ng sadaqah at ganun din yung pagmamahal sa mga kamag-anak ninyo, yung magandang ugnayan ninyo sa mga kamag-anak ninyo. Oo. Magbigay kayo ng sadakat sa kanila. Damihan ninyo ang mga sadakat sa kanila. Sa itong buwan ng Ramadan, parating ang buwan ng Ramadan, 100% kayong mga mayayaman, mayroon kayong mahihirap na mga kamag-anak. So bigyan niyo sila ng maraming sadaka, mga voluntaryong sadakat, para ma-enjoy nila ang Ramadan. So ganyan. Huwag ninyo itong sayangin, mga kapatid. So, yan po ang isang mabibinipit ng mga taong mahilig magbigay o maglabas ng mga voluntaryong kawanggawa mula sa kanilang mga kayamanan. So, pangalawa pong matatanggap ng mga taong mahilig sa mga voluntaryong sadakat o mga kawanggawa ay as-sadaqatu amalun khairi la yantahi. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, ang sadaka, ang pagbibigay ng sadaka o voluntaryong sadakat o kawanggawa, ito po ay magandang trabaho. Trabahong Islamiko, magandang trabaho sa Islam. La yantahi at walang katapusan ang kaniyang gantimpala. Allahu Akbar. Parang tubig na umaagos yan na walang hangganan. Oo, yung gantimpalang makukuha mo dahil doon sa ibinigay mong sadaka na mula sa magandang hanap buhay at saka maganda ang intention mo doon. Tingnan natin itong hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Allahu Akbar. Ang ibig po sabihin ng hadith na ito, pag namatay ang anak ni Adam, tayo lahat ay anak ni Adam alayhis salam. Lahat tayo. Kasi ang pinakaunang nilalang sa mga tao ay si Adam. Oo. Tapos si Hawa, ang asawa ni Adam. At sa pamamagitan nilang dalawa, dumami ang mga tao. Hanggang umabot sa ngayon, hanggang umabot ngayon. Na napakarami yung mga tao. So, pag namatay ang isa sa mga anak ni Adam, isa sa atin, ingkata amalu, naputol lahat ng kaniyang gawain. Illa min thalath, liban na lamang sa isa sa tatlo na ito. Ano yung tatlong hindi mapuputol? Continuous yung gantimpala, parang tubig yan na umaagos na walang hangganan, hindi natatapos. Ang una sa tatlo na ito ay sadaqah jariyah. Yung sadakang ibinigay mo na jariyah, umaagos. Tulad ng halimbawa, nagpatayo ka ng masjid, maganda yung intensyon mo doon. Sadaqah jariyah yan. O di kaya nagpatayo ka ng madrasa, sadaqah jariyah yan. Kaya kahit anong sadaqah, mapapakinabangan mo yan dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Yan ang una sa tatlo na yan. Pangalawa ay aw ilmin yuntafa'u bihi, o di kaya ay knowledge, yung magandang kaalaman. Ang tinutukoy dito yung kaalaman patungkol sa Islam. Yung magandang kaalaman na napapakinabangan. Napapakinabangan. Kahit yung maaring pwede rin kasama dyan yung Western education. Ang importante, napapakinabangan.
Oo, napapakinabangan. Kaalaman na napapakinabangan. Oo. Kasi ilang taong matuturuan mo. Oo. So yung naturuan mo, ilan namang taong matuturuan nila. So, ganyan. Hindi napuputol yung gantimpalang nakukuha mo. Kasi yung naturuan mo, ang dami ng naturuan mo, tapos yung matuturuan nila, wala nang katapusan. Oo. Kahit namatay ka, parang tubig yan na umaagos na dumadating sa iyo yung magandang gantimpala. Okay. Sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sabi niya, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baytan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, akhrajahu al-Sheikh Al-Albani. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, katotohanan na kasama sa mga darating sa isang mu'min, isang tao, pag namatay siya, isa sa mga darating sa kanya na mabuti, kasama sa mga gawain niya, mga kabutihan niya, pagka namatay siya, is una, yung kaalaman. Yung kaalaman niya na itinuro niya. Oo. In-spread niya ba? Paano niya in-spread? Ibig sabihin, ibinahagi niya. Nasyarahu. Ibinahagi niya sa maraming tao. Sa pamamagitan ng pagtuturo, either sa mga madrasa, sa mga maahad, o di kaya ay pagbibigay ng mga seminar, ganyan. Oo. So, isa yan sa mga kabutihan ng isang taong hindi napuputol. Oo. Darating sa kanya, sa kanyang libingan. Wawaladan salihan tarakahu, at saka yung mabuting bata na naiwan niya. Allahu Akbar. Kaya po, kayo mga politician, mga mayayaman, gawaan po ninyo ng paraan na makapag-iwan kayo ng mabuting anak. Oo. Para kahit namatay kayo, na dumadating sa inyo ang kaniyang kabutihang gawaing mabuti at yung mga hiling niya para sa inyo. Oo. Wa mushafan warathahu. Kasama din dyan yung Quran, mushaf, na ipinamana ninyo. Oo. So ang sinabi ng mga ulama patungkol dito sa mushaf na ipinamana, na tulad halimbawa nang bumili kayo ng mga mushaf na ibinigay ninyo o dinistribute ninyo sa mga masjid. Kasi maraming ang dami ng mga masjid natin walang mga Quran. Marami akong napagdasalan na mga masjid na walang Quran po. Ang may Quran lang yung kung saan tumatayo yung imam pagka nagdadasal. Doon lang ang may Quran, pero dito sa paligid niya wala po. Marami akong napagdasalan na masjid na ganyan. So kung kayong mayayaman, mga politician, gawin ninyo ito. Ang importante, maganda yung intention ninyo. Inshallah ta'ala, gagantimpalahan po kayo ng Allah ng napakarami. Hindi po mapuputol yung gantimpalang ibibigay ng Allah sa inyo. Kahit namatay po kayo. Kasi yung ilan ang makakabasa doon sa Quran. So, ano yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min al-Quran. Kung sino ang makabasa, mabasa mo yung isang harf lang na kasama sa mga litra ng Quran, gagantimpalahan ka ng Allah ng 10 maganda. Allahu Akbar. So, ilang litra yung tulad ng Fatiha, ilang litra yan?
Oo. Kaya sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alif Lam Mim, hindi ko yan sasabihin na iisang litra yung Alif Lam Mim. Pero yung Alif isang litra, yung Lam isang litra, yung Mim isang litra. Ibig sabihin, yung Alif Lam Mim lang binasa mo, maganda yung intention mo doon. Para kay Allah, may 3 ka nang nabasang litra na kasama sa Quran. So bawat litra, 10 kabutihan. Ibig sabihin, yung Alif Lam Mim lang, 30 na kabutihan. Natanggap mo na yan. Oh, so binabasa mo yung Quran, yung Fatiha, ilang litra yan? Oh, wal asr, ilang litra? Kul huwallah, ilang litra? Kul a'udhu birabbil falak, ilang litra yan? Kul a'udhu birabbin nas, ilang litra? Allahu akbar. Oh. So, namahagi ka ng maraming Quran sa mga masjid. Ilang taong makakabasa dyan? No, bawat tao na nagbabasa dyan sa Quran na yan na dinistribute mo doon sa mga masjid, mayroon kang ganting pala doon. Oh, mayroon kang ganting pala doon. Kasi kaya sila ay nakabasa ng Quran dahil sa iyo. Dahil doon sa mga mushaf o mga Quran na dinistribute mo doon sa mga masjid. So lalong-lalo na yung mga marakiz li tahfidil Quran. Ano yung ibig sabihin ng marakiz li tahfidil Quran? Yung mga paaralan na ang pinag-aaralan doon, yung Quran ng Allah, kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Ang dami ng marakiz li tahfidil Quran dito sa atin, dito sa Marawi City. Oh, kung kayong mga politician, kayong mga mayayaman, bakit hindi niyo ito maisip? Oh, magbigay po kayo, mag-distribute po kayo ng mga Quran sa kanila. Oo. Ilang mga kabataan na makakamuray sa Quran. So kung yung isang 10 estudyante o 1,000 na estudyante na-memorize nila yung Quran, ilang ganting palang matatanggap ninyo. Allahu Akbar. Napakarami. So yung mga taong nakamemorize ng Quran, mula doon sa mga Quran na dinistribute mo o ibinigay mo sa kanila, tuwing binabasa nila yung Quran, na-memorize nila, tuwing nire-recite nila yung Quran, mayroon kayong ganting pala doon. So, mga ilan naman ang matuturuan nila? So, Masya Allah. Parang tubig na umaagos, walang hangganan. Oo. So, Masya Allah. Yan ang makakabuti sa inyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Aw masjid banahu, o di kaya ay masjid. Ipinatayo mo. Allahu Akbar. Para sa Allah. Ilang mga lugar sa ating dito sa Lanao del Sur. Kulang ng mga masjid Oo. Kahit may masjid doon, hindi pa sila kasya doon dahil mga maliliit yung masjid nila. Oo. So kung kayong mga politician, mga mayayaman, makapagpatayo kayo ng mga masjid doon, makakalimutan ba nila kayo? Hindi na. Kayo mga politician, hindi na nila kayo makakalimutan. Lahat ng nagdadasal doon. Allahu Akbar. Nagdadasal doon. Bakit sila nakapagdasal ng mabuti? Dahil sa'yo. Bakit sila nakakabasa ng Quran tuwing oras ng pagdadasal? Dahil sa'yo. Kasi pinatayuan mo sila ng masjid tapos linagyan mo ng mga Quran. Allahu Akbar. Hindi ka na nila makakalimutan. Kapatid, ikaw politician ka. Ikaw mayaman ka. Huwag mo po ito isatabi. Gawin mo po ito. Para mahalin ka ng Allah. Ibigin ka ng Allah. Ibigin ka ng mga tao. Kasi tulad ng nasabi ko, lahat ng iniibig ng Allah ay iniibig din ng mga mabubuting tao. Okay. Aw baytan libni sabili banahu. O di kaya ay nagpatayo ka ng bahay para sa mga nagte-travel. Kasi maraming nagte-travel na kulang ng pira, hindi makapaghutil dahil walang sapat na dalang pira. Oo. So, halimbawa, mayroon kang dito sa atin, dito sa Marawi. Mayroon kang ipinatayo diyan na bahay na para sa mga nagte-travel, kung sino man ang nagte-travel, pwede diyan. Allahu Akbar. Isa 'yan sa mga mabubuting gawain na hindi napuputol yung gantimpalang ibibigay ng Allah sa iyo. Parang tubig yan na umaagos. Kasi lahat ng nakakapag-isti doon, lahat yan humihiling sa Allah.
na, Ya Allah, ang gumawa nito, ang nagpatayo sa bahay na ito, ay gantimpalahan mo. O, gawin mo itong kasama sa mga mabubuting gawain niya. Oo. So, Masya Allah, lahat ng tumitira doon. Okay. So, aw nahran ajrahu, o di kaya ay sapa na pinaagos mo. Anong ibig sabihin ng pinaagos mo? Tulad ng liklanaw natin dito sa Lanao. Oo. Halimbawa, yung mga mayayaman, ang dami ng mga mayayaman dito sa Marawi. Oo. Yung mga mayayaman, o di kayo mga politician. Naglagi sila ng ano dyan, mga tubo. Mga tubo. Oo. Tapos, ikinunik nila sa mga bahay-bahay, lalong-lalo na sa mga masjid. Libre. Libre. Kaya ninyo yan. Kasi, yung marami kayong pira. Yung mga politician, lalong-lalo na yung mga politician, kaya ninyo yan. Kailangan i-supervise ninyo ito. I-monitor ninyo. Hindi lang naglagay kayo ng mga giripo dyan, tapos pinabayaan ninyo. Useless din yan. Kasi kailangan may maintenance ito eh. May maintenance. Pagka pinabayaan ninyo, wala rin. Kasi after a month, nawala na yan. Baka naputol na yung mga giripo doon. Wala nang tubig na aagos na darating doon sa mga bahay-bahay at lalong-lalo na sa mga masjid. Alam po ba ninyo, ang paggawa ng mabuti, kailangan na minomonitor yan. Sinusupervise yan. Para lalong dumami ang gantimpalang ibibigay ng Allah sa iyo. Tuwing magdadasal yung mga tao, hindi sila nahihirapan ng tubig, may tubig sila, mag-ablution sila, Masya Allah, iigib sila ng iinumin nila, wala nang mahirap. Kaya, maaring tuwing iinom yung tao, naaalala ka niya. So, tuwing pagkatapos niya uminom, humihiling sa Allah na, Ya Allah, ibigay mo sa tao na yan na gumawa ng ganito ang kanyang magandang layunin dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Allahu Akbar. So, aw sadaqatin jariyah, aw sadaqatin akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi. Allahu Akbar. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Allahu Akbar. O di kaya yung sadaka. Sadaka na nilabas mo mula sa kayamanan mo sa panahon na ikaw ay healthy, wala kang sakit, buhay ka. Yan ang pinakamagandang sadaka na ibinigay mo. Yan ang pinakamagandang sadaka. Sadaka na binitawan mo o nilabas mo mula sa kayamanan mo sa oras na wala ka pang sakit. Sa oras na buhay ka pa. Allahu Akbar. So, mga kapatid kong minamahal sa Islam, huwag po ninyo ito isatabi, lalong-lalo na yung mga mayayaman. Mga politician. Ito po, pagmamahal ko po ito sa inyo. Hindi ko po kayo inaatake. Walang pag-aatake dyan. Ito po ay bilang pagmamahal po sa inyo. So, yan po ang pangalawang mabibinefit ng tao sa kaniyang mga mabubuti, mga voluntaryong kawanggawa. Pangatlo po, na makakamit o matatanggap o makukuha ng isang taong mahilig sa voluntaryong kawanggawa ay annal mutasaddiqa fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Sa kabilang buhay, alam po ba ninyo, napakainit. Napakainit. So, bago pa kayo dumating sa kabilang buhay, magpatayo na po kayo ng gusali na masisilungan ninyo doon sa kabilang buhay. Para hindi po kayo tamaan ng napakainit. So, paano kayo makapagpatayo ng gusali doon na masisilungan ninyo? Sa pamamagitan ng sadaka. Kasi yung sadaka ninyo, iyon na po ang masisilungan ninyo doon sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kawawa yung mga mahihirap na walang maibibigay ng mga kawanggawa. Pero huwag kayong malungkot, basta
pagbutihin ninyo o yung iman ninyo, kayong mga mahihirap huwag kayong malungkot. Oo. Huwag kayong malungkot, basta pagbutihin ninyo ang kahit yung tubig, pwede kang magsadaka ng tubig eh. Kung may dumating sa'yo, bisita mo, mapainom mo, masya Allah. Sadaka na yan. Kasi tingnan mo yung hadith kanina, binasa natin, man tasaddaqa bi'idli tamra, min kasbin tayyib. Kung sino man ang magbigay ng sadaka, kahit napakaliit, katumbas ng isang tamar lang napakaliit. Ang importante mula sa magandang hanap buhay at saka magandang intensyon. Allahu Akbar. Pangangalagaan nitong ng Allah sa nagmamay-ari na dyan, hanggang ito ay lumaki na maging katulad ng napakalaking bundok. Allahu Akbar. So, kaya nga, ikaw na mahirap, huwag ka po malungkot. Marami ka pong maibibigay ng sadaka. Yung pagsasalita lang, sadaka na yan. Basta maganda. Yung advice na maganda, sadaka na yan. So, yan. Tulad ng sabi ko, kayong mga mayayaman, mga politician, bago pa kayo dumating sa kabilang buhay, magpatayo na kayo ng gusali na masisilungan ninyo doon. So, ito yung sadaka. Sadaka ninyo. Masya Allah. Allahu Akbar. So, ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsal bainan nas. Allahu Akbar. Lahat, bawat isa ay doon sa silungan ng kaniyang sadaka. Yung sadaka niya, magiging silungan niya sa kabilang buhay. Hanggang itakda ng Allah ang kaniyang hukom. Ibig sabihin, hanggang itakda niya yung hukom niya sa pagitan ng mga tao. Na pagkatapos na yan, papapasukin na sa paraiso yung mga tao makapasok sa paraiso at papapasukin naman yung mga masasamang tao sa impyerno. Yan po ang pangatlo. Pang-apat po ay as-sadaqatu tahmi sahibaha minan nar. Allahu Akbar. Yung sadaka, paproteksyonan kaniya mula sa apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattakun nara walau bishikki tamra. Allahu Akbar. Katakutan ninyo ang apoy. Ibig sabihin ang impyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka na kahit kalahati ng tamr. Ang importante galing sa malinis na hanap buhay at maganda ang iyong intensyon mo doon. Inshallah ta'ala mapoproteksyonan ka niya mula sa apoy ng impyerno. So, paano na kaya kung ang ibinigay mong sadaka is milyon? Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ang ibibigay ng Allah sa iyo. Siguradong inshallah ta'ala, pagka itong milyon na ito na ibinigay mong sadaka, ay maganda ang intensyon mo doon, inshallah ta'ala, mapoproteksyonan ka niya mula sa apoy ng impyerno. So, tulad ng sinabi ko kanina, bawat isa sa atin, hindi niya gustong masunog sa impyerno. So, ito po ang isang napakalaking dahilan para hindi ka masunog sa impyerno. So, yung sadaka po. Kaya po, huwag po natin isinasatabi ang pagbibigay ng sadaka. Tulad ng nasabi ko kanina, malapit ng Ramadan. So, damihan ninyo po ang pagbibigay ng sadaka. So, panglima pong mga kabutihan na matatanggap o makukuha o makakamit ng taong mahilig ng mga voluntaryong kawanggawa o mga voluntaryong sadakat ay sa pamamagitan ng sadaka ay lalong palalaguin ng Allah ang kaniyang mga biyaya sa iyo. Allahu Akbar. So, bawat isa, ang gusto niya, kahit may milyones pa dyan sa bangko, gusto pa niyang dagdagan niya ng Allah sa kanya. So, ito po, isang dahilan para lalong dagdagan ng Allah yung mga biyaya niya sa iyo, magbigay ka po ng sadaka, maraming sadaka. Kasi, tingnan po ninyo ito. Bisadaqati yarzuqukallahu min fadlihi. Allahu Akbar. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng sadaka, ay bibiyayaan ka ng Allah mula sa kaniyang kabutihan. Allahu Akbar.
Pamamagitan ng sadaka. Oo. So ano yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري ومسلم. Allahu Akbar. Ano yung ibig sabihin? Gumastos ka, o anak ni Adam. Ako ang gagastos sa iyo. Allahu Akbar. Pagka gumastos ka, gagastuhan ka ng Allah. Anong ibig sabihin ng gagastuhan ka ng Allah? Lalong dadagdagan ng Allah yung pira mo, yung kayamanan mo. O lalong palalaguin yan ng Allah. Kaya huwag ka po maging madamot. Oo. Huwag ka po maging bakhil. Huwag ka po maging gutok sa maranaw. Gutok. Huwag ka po maging gutok. Huwag ka po maging madamot. Oo. Kasi yung kadamutan mo na yan ang sisira sa iyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Maging ka po. Kasama sa mga taong mahilig sa mabuting gawain. Oo. Lalong-lalo na yung mga sadakat. Oo. Kasi pangako yan ng Allah sa iyo. Kung ikaw ay gumagastos mula sa kayamanan mo, ibig sabihin, nang gumagastos mula sa kayamanan niya ay nagbibigay ng kawanggawa, tulong sa mga nangangailangan at sa mga mahihirap. Yung mga kamag-anak mo, marami kang kamag-anak na mahihirap, tulungan mo po sila. Pangako yan ng Allah, pagka ginawa mo ito, dadamihan niya ang biyaya niya sa iyo. Unfik alayka, ako ang sasagot sa iyo. Yan ang ibig sabihin ng Allah. Ako ang sasagot sa iyo. Ako ang gagastos sa iyo. Dadamihan ko yung mo. Wala in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpasalamat, siguradong dadagdagan ko sa inyo ang aking mga biyaya. Ano ang hinihintay natin? Bawat isa gusto niyang lalong lumaki yung kayamanan niya. So, sa pamamagitan ng mga sadaka, insyaAllah ta'ala, palalaguin ng Allah yung mga kayamanan ninyo. So, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, huwag po ninyo itong isatabi. Itong pagbibigay ng sadaka. So, kasama rin sa mga kabutihan na matatanggap ng taong mahilig magbigay o maglabas ng mga voluntaryong kawanggawa ay matatanggap natin yung kalugod-lugod ng Allah sa pamamagitan ng sadaka. Utlubu ridallahi bis sadaka. Tanggapin ninyo o di kaya ay hanapin ninyo na matanggap ninyo ang kalugod-lugod ng Allah sa pamamagitan ng sadaka ninyo. Allahu Akbar. Sa madaling salita, ang kalugod-lugod ng Allah ay ibibigay niya sa atin sa pamamagitan ng sadaka. Allahu Akbar. Sino bang hindi niya gustong matanggap ang kalugod-lugod ng Allah? Pagka hindi ka kinalulugdan ng Allah, hindi ka na magkapasok sa paraiso. So, gawin mo po ang sarili mo na maging kasama sa mga taong kinalulugdan ng Allah. Sa pamamagitan ng sadaka, damihan mo po ang sadaka mo para maging ikaw ay kabila o kasama sa mga taong kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannan, akhrajahu at-Tirmidhi. Ang ibig po sabihin ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, hindi po makakapasok sa paraiso ang trayador. Tinatrayador ka ba niya? Ang magandang ipinapakita niya sa iyo.
pagkakaharap mo. Pero pagka nakatalikod ka na, pinupukpok ni ang likod mo, tinatrayador ka niya. Oh. So hindi po yan makakapasok sa paraiso. Wala bakhil. At hindi rin makakapasok sa paraiso yung gutok sa maranaw. Ibig sabihin, madamot. Wala mannan. At saka yung mahilig sa pag-chichismis ba? Yung pupunta sa mga tao, nag-chichismis, ganun-ganun. Oo. So itong tatlo na to, nakakatakot ito. Kasi makakahadlang sa kanila itong sa pagpasok nila sa impyerno. Yung trayador, magandang ipinapakita niya sa iyo pagkakaharap mo, pero pagka nakatalikod ka na, minamartilyuhan ka sa likod kung ano-ano ang sinasabi niyang hindi maganda patungkol sa iyo. Kung gusto pa, kung kaya pa niya, papatayin ka niya. Tinetrayador ka niya. Oh. Yan po ay isa sa pinakamasamang gawain na hindi tinatanggap ng Allah sa paraiso. Tapos yung madamot. Oh. Anong ibig sabihin ng madamot? Hindi nagbibigay ng sadaka. Hindi nagbibigay ng tulong. Oh. Kaya, ang Allah, pagka hindi kanya kinalulugdan, hindi ka makapasok sa paraiso. So sa pamamagitan ng sadaka, magiging kasama ka sa kinalulugdan ng Allah. So inshallah ta'ala, papapasukin ka niya sa paraiso ng Allah. So para makapasok ka sa paraiso, gawaan mo ng paraan na makuha mo ang kalugod-lugod ng Allah. So makukuha mo ang kalugod-lugod ng Allah sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Mga kapatid, huwag po natin isatabi ang pagbibigay ng sadaka. Isa rin sa mga kabutihan na matatanggap ng mga taong mahilig sa kawanggawa, magbigay ng kawanggawa o voluntaryong kawanggawa mula sa kanilang kayamanan, ay khayru i'ta'is sadaqati fi hayatil insan. Allahu Akbar. Ang pinakamagandang pagbibigay ng mga kawanggawang sadaka o mga voluntaryong sadakat, mga voluntaryong kawanggawa ay pagkabuhay pa ang isang tao. Yan po ang isang pinakamainam na pagbibigay ng sadaka, pagkabuhay ka pa. Oo, pagkabuhay ka pa. So, yan po ang isang pinakamagandang pagbibigay ng hanap buhay, pagbibigay ng sadaka. Healthy ka pa, buhay ka pa. So, yan po ang isang oras o panahon na pinakamagandang pagbibigay ng mga sadakat na ikaw ay healthy pa, ikaw ay buhay pa. Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatasaddaqa al-mar'u fi hayatihi bidirhamin khairul lahu min an yatasaddaqa bi 100 dirham inda mautihi. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin ng hadith na ito ay ang pinakamainam na sadaka na ibinibigay ng tao ay sa panahon o sa oras na siya ay buhay pa. Oo. Kahit 1 dirham. 1 dirham So itong 1 dirham na ibinigay mong sadaka, ibig sabihin dyan, maliit, kahit maliit. Oo. Kahit maliit, yung maliit na sadakang na ibinigay mo na mula sa magandang hanap buhay mo at magandang intensyon mo doon, sa oras na ikaw ay buhay pa, is mas mainam sa iyo kaysa yung ibibigay ng mga pamilya mo na sadaka para sa iyo na kahit umabot pa ng 100 dirham. Ibig sabihin kahit malaki, na yung ipapasadaka ng mga pamilya mo sa iyo na kapag namatay ka na. So, mas mainam yung maliit na sadaka na ibinigay mo sa oras na ikaw pa ay buhay. Yan ang ibig sabihin ng hadith na yan. Yan ang ibig sabihin. So, mas mainam para sa iyo yung sadakang ibinigay mo na ikaw ay buhay pa. Kaysa yung napakalaking sadaka
na ang magbibigay doon ay yung mga pamilya mo para sa iyo. Oh, pagka namatay ka na. So, mas maganda yung ano. So, ang hindi ko sinasabi na yung namatay ay hindi na pwedeng pagsadaka. Hindi, pwede. Pwede yan. Oh, kasi may hadith, isang lalaki pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, namatay yung nanay ko. So wala siyang wasiya na pagsasadakahin ko siya o ganun. Wala siyang wasiya, iniwan na wasiya. Ano ba sabi niya? Kung pagsadakain ko siya ngayon, na namatay siya, mayroon ba siyang gantimpala? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon. So ibig sabihin, pwedeng pagsadakahin mo yung nanay mo o papa mo o anak mo na siya ay namatay. Pwede mong siya ibigin ng sadaka. Pero ang tinutukoy natin dito ay yung mas mainam. Ang mas mainam na yung ibinibigay ng taong sadaka na siya ay buhay pa. So mga kapatid, huwag po ninyo ito isatabi. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, kayong mga mayayaman na mga kapatid ko sa Islam, kayong mga politician, pagkakataon po ninyo ito. Tulad ng sabi ko, ipatayo na ninyo ang gusaling masisilungan ninyo doon sa kabilang buhay sa pamamagitan ng mga sadaka ninyo o mga voluntaryong kawanggawa ninyo o mga sadaka. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, tulad ng nasabi ko na ang dami ng mga mabibinifit o mga mabubuti o mga magagandang matatanggap ng mga taong mahilig sa mga voluntaryong kawanggawa o voluntaryong sadakat, pero hindi po natin dito maipapaliwanag lahat dahil sa dami niya. Pero inshallah ta'ala, kahit ito lang, kung pakinggan ninyo ito mabuti at intindihin nyo mabuti, inshallah ta'ala is makakaigib kayo dyan ng magandang kaalaman na inshallah ta'ala mapapakinabangan ninyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. So hanggang lang dito po. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.